Nako, eto po mga kabayan, kapapasok lang, BBM nilaglag na ni Saldico at Martin, wag idamay si President Digong, hugas kamay, huli na, lulusot ka pa. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto na nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto, pasadahan po muna natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Yan ah. Ito po kasi ang balita mga kababayan patungkol kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Nako, napakayabang po ng ating presidente mga kababayan. Pero supalpal naman din ang ating presidente. O, sabi niya po kasi dito mga kababayan, no? Marcos Jr. Ayan na. Alang. Sabi po dito, Marcos Jr. iginiit na mas mainam kung personal na haharap sa impeachment si VP Sara. Okay? Siyempre, sabi niya, siyempre, mas magiging madali na malaman ang buong katotohanan kung mismong ang inaakusahan ang makakausap. At siya mismo ang direktang sasagot, hindi na sa pamamagitan ng iba o ng kanyang mga abogado. May ganun pala mga kababayan. No? Pero nasa batas po ba natin na talagang required na umattend, di ba? Ang vice presidente sa kanyang impeachment? Ayun yun ang tanong mga kababayan. Nasa batas ba? Nasa rules ba ng impeachment trial na talagang a-attend ng personal ang vice presidente? O, eto po ang sagot mga kababayan. O, sinagot po siya ng clerk, no, ng Senado. Sabi po dito ni Renato Bantog, no, siya po yung Senate Impeachment Court Clerk of Court. Ayan na. Senate Impeachment Court Clerk of Court. Yan mga kababayan. Sabi niya po dito, sa rules ng ating impeachment trial, hindi obligado. Ayan na. Inuulit ko po mga kababayan, hindi obligado ang ating pangalawang Pangulo na pumunta sa impeachment trial bukas. Ngayong araw po yan mga kababayan. So pahiya na naman ang ating Pangulo. Maybe the President doesn't know the rules of the impeachment mga kababayan, kaya niya nasabi yun. Ito nga ang tanong, kung talaga bang ikaw ang ini-impeach, no? Kung talagang ikaw ang inirereklamo, haharapin mo po ba yun talaga? Kasi mga kababayan, ilang beses na po nating hinamon, no? Ilang beses na pong hinamon ng taong bayan itong si President Bongbong Marcos Jr. na magpa-hair follicle test. Personal niya ba itong hinarap? Hindi. Hindi nga siya humaharap. Si Anticlear nga lang ang humaharap mga kababayan. Diba? Si Anticlear lang ang tagapagtahol sa kanya. Pero ito ang mas matindi mga kababayan. Talagang sobrang pahiya siya dito sa sinabi ni Atty. Ruen Aguanzon. Teka lang hanapin po natin yun. Ito. Grabe. Sabi naman po dito ni Atty. Ruen Aguanzon, patungkol po dyan sa impeachment na yan, no? Na sinasabi ni Presidente na siya mismo ang a-attend, no? Ito po ang sabi ni Atty. Ruen Aguanzon, BBM, noong ako ang chair sa COMELEC Division, kung saan dininig ang disqualification case mo. Aba, hindi ka sumipot. Ayan na, hindi ka naman pala sumipot. Sinabi ng abogado mo noong huli na may sakit ka. Sinungaling. Ayan mga kabayan, di ba? Personal siyang atin. Dito nga sa disqualification case niya, hindi siya umattend Tapos ngayon, i-oblige niya si VP Sara na umattend. Ay, magpa-hair follicle test ka muna, Mr. President. Bago mo utusan si VP Sara na umattend sa impeachment, magpa-hair follicle test ka muna. Bago ka sundin ni VP Sara. Nako, nakakahiya naman ito mga kababayan, no? Yung nag-uutos ay hindi rin naman sumusunod, di ba?
Yeah, actually, eto mga kabayan ha, President Bongbong Marcos Jr. is not a good leader. That is my opinion. Kasi hindi magkakaganito ang ating bansa kung siya po ay good leader. Di ba? Dapat sa kanya, follower lang. Oh, follower ng page natin sa Facebook mga kabayan, mag-follow na po kayo. Anyway, eto na po mga karibin natin. Pasadahan po natin itong paghuhugas kamay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ha? Ito po. Kasi sobra naman po ito. Yung kasalanan nila, And that, ba? Teka lang, bago natin i-play. Yung kasalanan nila mga kabayan, no? Ay parang gusto pa nilang iano eh. Gusto pa nilang isisi. Kay former President Duterte. Duterte na naman ang bagsak nito eh. Tingnan nyo ha. Pakinggan nyo po to. time, the President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Walang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Wow naman. Ha? Doon pa lang sa sinabi mong 5,500 flood control project, tapos na. You are already done. No? You are already done, Mr. President. Nung sinabi mo pong 5,500 flood control project, tapos na. You are already done lying. Di ba? Hindi mo natapos yung mga project, pero tapos ka na magsinungaling. Huli na kayo. Huwag na kayong magpalusot pa. Diyos ko naman. Pati dito ba naman, patapos na ang termino ninyo? Patapos na ang termino ninyo, Duterte pa rin ang sinisisi ninyo. Mr. President, kaunting accountability. No? Patapos na ang termino ninyo, Duterte pa rin ang sinisisi ninyo. Alam nyo, it is on record at naibalita po ito. Ha? Sa panahon ni former President Duterte, grabe po ang operation ng mga dredging ng mga rivers, di ba? Ng mga kanal, di ba? Diyan po sa kung saan-saan mga kabayan, di ba? Especially diyan sa Manila. Di ba? Naibabalita po yan. Pero eto, naibalita rin. Ha? Hanapin nyo na lang, pero naibalita ito sa mainstream or sa social media na nung naupo si President Bongbong Marcos Jr., bigla pong nahinto yung mga ganyang operation, dredging of the rivers, no? O pag-ano ng mga paglilinis ng mga kanal, ha? Nawala po yan. Doesn't mean, flood control doesn't mean na mag-project ka dyan ng mga creeks, di ba? Hindi po ganoon. Ha? Flood control nga eh, mga kabayan. Pero, sa nangyari po kasi dito sa administrasyong ito, yung ginawa nilang mga flood control, hindi naman po for maintenance. No? For new. Ha? Di ba napanood nyo naman po yung ni Senate Amy Marcos, di ba? Yung hearing na sabi pa, tagpi-tagpi. Oo, tagpi-tagpi mga kabayan yung ginagawa nilang project as long as may project silang maipakita or maipasa. Paldo na. Paldong-paldo kayo, Mr. President. And unfortunately, Unfortunately. the more we find. What? And it's going already back beyond. Teka lang, the more we look, the more we find, mga kabayan. Ano ba nga hanapin natin? 5,500 flood control project tapos na ang sinabi mo. Sa panahon ninyo yan ha, hindi sa panahon ni President Duterte. Niloloko ng taong bayan, Mr. President. Naman ganun. Beyond my administration. Hirap beyond kang my term. sumagot eh. If you remember, Ay nako, I think it was in 2018. yun na. Already, the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered
uncovered a 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what Ang galing, happened last year Ang or linis. the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, the President Duterte, acknowledged Duterte that na. there were great problems in terms of the flood control, Ay, Duterte the na. flood control projects. Alam mo kung hindi mo kaya, mag-resign ka na lang, promise, no? Because it doesn't help. No? Yung paninisi mo sa ibang presidente doesn't help you to recover. Because you're the authority right now. 'Di ba? Ikaw ang otoridad ngayon. Ikaw ang may kapangyarihan para resolbahin ang kung ano mga problemang kinahaharap mo. Pero kung gusto mong Duterte pa rin ang magresolba sa mga problema mo ngayon, step down. 'Di ba? O yun lang ang the best way, mga kaubayan. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I think, I mean, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change Wala in ito. attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Mahiya ka Sinabi naman. ko sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Ay, yung iba Akala talaga. nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. Ha? And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where Yan ang problema. take a Yan ang problema, mga kaubayan, no? Dahil bumabalik kayo sa nakasanayan ninyo. Alam niyo ba kung bakit maraming galit ng mga oligarchs, ng mga politiko kay former President Duterte? Dahil ayaw ni former President Duterte ng nakasanayan. Binago niya ang sistema ng politika. But this time, umamin ka po. 'Di ba? Na yung nakasanayan ng mga nakaraan, yun ang sinusunod ninyo. Wherein, puro kurakot. Ha? Left and right, up and down, ubos ang kaban ng bayan. I mean, they put all kinds of nice words, rebate, kung ano. Kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita. Kickback. Tumatawa pa. Okay daw yun, para sa Ay, iba. nako. Alam nyo, mga kabayan, no? Bakit kailangan mong tumawa sa mga ganitong sitwasyon? Bakit kailangan tumawa? Isa lang. Ang dahilan siguro, mga kabayan, mismong sila nakikinabang. Di ba? Kasi kung hindi ka nakikinabang dyan, galit na galit ka sa kanila. Am I right, Mr. President? Di ba? Wala kang ni isang smile sa pagmumukha mo, hindi mo yan magagawa sa harap ng mga Pilipino. Bakit? Pera ng taong bayan ang ginastos dyan. Pera ng taong bayan ang ninanakaw dyan. Tatawanan mo lang kami. Good job for you. Naipakita mo ko talaga kung sino ka. Okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Meron Whatever. silang share Kawatan ng tawag dyan. sa ginagastos ng pera ng gobyerno. Sabi naman talaga. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Ano, Wala. kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this.
And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaraan ba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Oh, sa iyo lang kasi sa iyo lang nagsimula yung matinding pagnakawan, mga kababayan. Logic ba, Mr. President, no? Ano ang iimbestigahan mo kung wala namang malawakang nangyayaring nakawan? Di ba? Logically, di ba? Analisahin nyo ng mabuti. Huwag kayong maniwala sa akin o sa ibang vlogger, kayo na mismo ang mag-isip. Ano ang iimbestigahan ni former President Duterte kung wala namang malawakan at takot ang mga kurakot na magnakaw sa panahon niya? Di ba? Ngayon mo talaga iimbestigahan yan. Bakit? Malawakan eh. Hindi mo na kayang disiplinahin. Kasi wala kang kamay na bakal. Babalik na naman tayo sa pinaka-basic, no? Kamay na bakal, political will, at syempre, yung meron kang puso para sa taong bayan. Yun ang hindi po nakikita. Yan ang hindi po nakikita ng taong bayan. That is my opinion. Ewan ko lang sa inyo, mga kabayan. Pero yun pong nakikita natin eh. No? Parang wala kang pagmamahal sa taong bayan. Diba? O, ewan ko lang sa inyo kung naramdam nyo ba, mga kababayan? Ramdam nyo ba yung pagmamahal ni President Bongbong Marcos Jr. sa taong bayan? Kayo nang sumagot. Anyway, ano po masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto, wag po natin kalimutan yung mga sinabi ni Saldico na magpapatunay that the President is one of them. Eto, mga kababayan, Saldico, pasok. Tuloy po natin yun, yung video ni Bongbong Marcos mga kareaksyon para hindi tayo magkalimutan. Alam ko na buo ang galit para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, Ito mga kareaksyon, para mapatunayan natin lahat na sinasabi ni Bongbong Marcos ay kasinungalingan at lahat na sinasabi ni Bongbong Marcos ay paghugas lamang ng kamay. Hugas kamay. Nandito eh. Nandito sa internet. Ito, pakinggan po ninyo. ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. 100
100 At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin Yun na. dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After Grabe. ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Grabe. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. So yan mga kababayan, no? Yan po ang patunay na ang Pangulo natin ay nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi, no? Na hindi siya involved sa flood control or sa mga korupsyon sa ating gobyerno, no? Dapat kasi unahin niyo sa sarili ko, ipakita niyo sa taong bayan, no? Talagang seryoso kayo, di ba? Hulihin niyo, pakita niyo sa taong bayan at magsalita ulit si Saldico, di ba? Kasi hindi nila kayang hawakan si Saldico mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.